Hello mga bangag! Welcome back sa ating Pangasinan channel. Kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, ayan, mag-subscribe ka na at paki-like and share na rin sa ating video. Sa ngayon mga palangga, ito na yung tinatawag na karma is real. O diba, karma is real nga talaga ang nangyayari ngayon sa administrasyon dahil ang pinuno ninyo ngayon ay nasa critical na kalagayan. Na-admit ngayon sa San Miguel Hospital, dyan mismo sa Maynila. Ayan na. O kayon mga bangag, ano na ang inyong mga gagawin ngayon? Magtago na ang mga bangag dahil paparating na ang agila. Lagot kayo ngayon. Ito na yung sinasabi nating karma is real dahil kayo-kayo lang ang gumagawa ng inyong mga diskarte upang sa ganon ay maipadala sa ICC si Tatay Digong. Ngayon, naaprubahan na ang tinatawag nating interim release dahil ang mga judges na pumirma doon sa ICC, yung tatlong mga babaeta na mga kulang-kulang sa pag-iisip ay naakusahan. Nagkatotoo ang mga hula ng ating mga psychic na mga kababayan. Sana ituloy-tuloy na itong critical na kalagayan ni Bangag ngayon ay maaari na itong matsuchugi na kasi nga na-over na, nasobraan na, nalaps na yung kanyang paggamit ng polvoron na kung saan maaari siyang makigok-gok. Di ba? Ang saya-saya ng Pilipinas, lahat ng mga baluktot na ginagawa o sistemang baluktot na mga para-paraan na ginagawa ng mga pulis, mga army, mga kung ano-ano pa dyan ng mga tinalaga sa gobyerno na walang kwenta ay maaari silang mananagot sa ginagawa nilang kasalanan kay Rodrigo Roa Duterte, ang ating dating Pangulo ng Pilipinas na may pagmamahal at malasakit sa ating bayan. So ito na yung sinasabi natin mga palangga na karma din talaga ang darating. Sabi nga ni BP Inday, si Inday na mismo nagsabi, ang gaba dili magsaba. Kaya ayan na ngayon. Ano ang gagawin ng mga bangag? Magtago na kayo. Umpisahan na yan, simula na ang laban nito. Sabi ko na nga ba dahil patuloy kayo sa pagbabangag ninyo, mga baluktot na mga ginagawa ninyo, ang daming mga mamamayang Pilipinong nadadamay sa inyong mga kabuktutan sa gobyerno. Tumatanggap kayo ng suhol ng mga pananalapi ng taong bayan na mismo kayo dapat ang magtanggol sa ating mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Pero ano ang inyong mga ginagawa? Ang ginagawa ninyo ay pinabayaan nyo lang or tikom lang ang inyong mga bibig. Di ba? Mayroon pa nga tayong senador na akala mo tagapagtanggol ng bayan. Bakit tumatahimik? Bakit tahimik? Ang daming mga senador, tapos ngayon, nasa grupo ni Bangag, tahimik lang ang mga buwang. Bakit sila tumatahimik? Dahil ayaw nila magkaroon ng iskandalong problema, pero kasali sila sa problema sa part ni Tatay Digong. Bakit tumatahimik ang mga ito? Dahil nabusalan sila ng bilyonis na pera ng taong bayan. Kaya itong mga ito, mga palangga, mga wakwak, wag na ninyong iboto dahil tahimik sila sa problema ng kanilang Pangulong Bangag. Dahil nagiging bangag na rin ang mga utak ng mga ito na magpahanggang ngayon ay kinarma na ang kanilang pinuno, ang kanilang leader sa pagkabangag. Tandaan ninyo mga palangga, mayroon akong short videos doon. Lahat ng mga yon ay bangag, wag ninyong iboto. Lalaban tayo, PDP laban, vote straight tayo sa darating na halalan. Bantayan natin ang ating mga baluta dahil doon nakasalalay ang kinabukasan ng ating bansa. Sabi ko na nga ba
karma is real kay bangag at lalong-lalo na sa mga alyansa ng basurang inidorong mga ita, mga tai, manahimik at manigas kayo ngayon dahil critical ang kalagayan. Maaring matsusugi siya bukas, maaring matsusugi siya sa susunod na araw, di natin alam. Kung marisolba pa ng doktor sa Pilipinas. Kung babayaran ng bonggang-bongga gamit ang kaba ng bayan, mabubuhay pa. Pero kung ganitong sitwasyon ay delikado. Pag na-over ka sa polvoron, maari mo yang ikakamatay. So yun lang yung masasabi ko. God bless everyone. And karma is real kay bangag.